Alright mga amigos, may belta po ngayon ang Golden Boy Promotion sa isiniwalat ni referee Tony Weeks kaugnay sa mabilisang pag-awat ni referee Tony Weeks sa naging laban ni Virgil Ortiz Jr. at Frederick Lawson kahapon. Sa mga amigos nating hindi nakasubaybay sa istoryang ito, kahapon po matagumpay ang comeback fight ng knockout artist ng Golden Boy na si Virgil Ortiz Jr. sa kanyang junior middleweight debut. Nabalot lamang ng kontrobersiya ang laban dahil kahit nakasalag at nasa wisyo pa si Frederick Lawson at obvious na kaya pang lumaban ay tinigil po kaagad ni referee Tony Weeks ang laban. Depensa ni Tony Weeks bago daw kasi ang laban mga amigos, nagpa-brain scan itong si Frederick Lawson at 2 beses natuklasang may aneurysm. So bali sa ikatlong pag-scan sa kanya, doon pa lamang po siya nag-negatibo. Kaya po siya nabigyan ng lisensyang lumaban kay Virgil Ortiz Jr. kahapon. Pero depensa po ng Golden Boy ngayon mga amigos, Frederick Lawson was cleared by a Nevada State Athletic Commission sanctioned doctor to fight on Saturday night. All other questions should be referred to the NSAC. At yun nga po yung Nevada State Athletic Commission. Sanctioned doctor daw po mismo ng Nevada State Athletic Commission ang nagbigay ng pahintulot lumaban kay Frederick Lawson. Kaya naman ngayon naguguluhan ng mga boxing fans mga amigos kung kaninong kasalanan talaga ito. Pakiwari kasi ng mga boxing fans dapat nang magretiro itong si referee Tony Weeks dahil hindi lang isang beses nangyari ang premature stoppage ni Tony Weeks. Sinasabing kasalanan po ni Tony Weeks kaya't nasayang ang effort noon ni Ismael Barroso kontra kay Rolando Rolly Romero. Na sana nga daw po ay nagbigay ng kampyonato kay Ismael Barroso kung hindi lang din mabilisang inawat nitong si Tony Weeks ang laban. May mga nagsasabi rin na mulat sa pool ng malagay sa medically induced coma ang fighter from Kazakhstan na si Eidos Yerbosinuli noong taong 2022 nang matalo via knockout kay David Morrell Jr. Parang naging matatakotin na referee na nga daw po itong si Tony Weeks sa mga boxing match na kanyang hinahawakan. Kahit hindi solido yung mga suntok basta marami parang inaawat agad ni referee Tony Weeks ang laban. Samantala sa iba pang balita mga amigos, sa darating na February 8 susubukang durugin ng undefeated na alaga ni Bob Arum na si Keyshawn Davis ang pinakamabigat sa ring resume ni Gervonta Tank Davis na si Jose Sniper Pedraza. May kartadang 29 wins, 5 losses, 1 draw with 14 knockouts. Sinasabing si Jose Sniper Pedraza po ang pinakamabigat na tinalo ni Gervonta Tank Davis sa kanyang ring resume na Ryan Garcia dahil si King Ray daw po mga amigos ay never pa nga daw po kasi naging world champion. Si Leo Santa Cruz naman po bantamweight lang talaga. Kaya kung tutuusin, sinasabi ng ilang mga boxing analyst tulad nila Mike Coppinger at Tim Bradley, si Jose Pedraza talaga ang pinakamatindi sa resume ni Gervonta Tank Davis. At sa darating nga po na February 8 may pagkakataon ng undefeated na alaga ni Bob Arum na si Keyshawn Davis na patunayan kung siya ba ay kabilang na sa mga matitindi sa 135-pound division. Yan po ay kung lulusot siya kay Jose Sniper Pedraza. Sinasabi rin po mga amigos na ang impresibong panalo ni Keyshawn Davis ay posibleng magpabilis ng kanyang world title shot, lalo na't kasalukuyang number 7 na po sa IBF ngayon si Keyshawn Davis at number 8 naman po sa WBO lightweight rankings. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan.